eto pong si Sir Chavit Singson, hinamon daw po si PBBM na magdebate daw po silang dalawa patungkol daw po dun sa kanyang isiniwalat na kasangkot daw etong si PBBM sa maanumalyang flood control. So ngayon, ang sa aking pananaw naman dito mga kababayan, sino si Sir Chavit Singson para pag-aksayahan ng panahon ng ating presidente? Kasi eto yung sasabihin ng mga DDSet dyan Pag pinatulan ni PBBM yan, sasabihin, masyadong balat sibuyas ang presidente at palapatol. Ngayon naman, pag hindi naman pinatulan, sasabihin nila, duwag ang ating presidente. So ibig sabihin, wala pong lulugaran si PBBM mga kababayan dito sa mga kritiko ng ating gobyerno. So ngayon, eto yan. Ang opinion ko dyan mga kababayan, in my personal opinion, eto pong si Sir Chavit Singson kaya po nagkakaganyan yan, bukod sa hindi napagbigyan nga yung mga gusto po niya, talagang gusto na po nilang patalsikin sa lalo't madaling panahon ngayong 2026 si PBBM. Gusto po nilang itulad ang ating mahal na presidente mga kababayan sa ginawa dati ni Chavit Singson kay ERAP nung panahon ng EDSA 2 na kung saan nahikayat niya yung mga kababayang Pilipino natin para po mapatalsik etong si ERAP mga kababayan at yung ginawa niyang formula noong mga panahon na yon, gusto niyang gawin sa panahon po ni PBBM na kung saan, di ba, sinisigurado nga daw niya na sa mga irirevelasyon po niya o mga ilalabas po niya laban po sa administrasyon ni PBBM ay tiyak daw po na mapapatalsik itong si PBBM. Pero gaya nga po ng sabi ko, ngayon po kasi ang taong bayan hindi na po aanga-anga. Hindi na po aanga-anga mga kababayang Pilipino po natin. Mas matatalino pa sa atin ang mamamayang Pilipino ngayon. Kaya hindi nyo basta mapapaniwala ang taong bayan na makisama sa inyo para tulungan kayo na patalsikin yung administrasyon na lumalaban sa matinding korupsyon. Anyway, eto mga kababayan, pakinggan natin etong sinasabi ni Chavit Singson kasi mukha ata pong nangangarap ng gising. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Hinamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang debate sa issue ng flood control projects. Sa kanyang press conference kanina, una sa nais niyang mapag-usapan ang umano'y ghost projects sa mismong probinsya ng Pangulo. Inisa-isa rin ni Singson sa nasabing press con ang mga umano'y maanumalyang proyekto sa Baluarte mismo. Ang problema kasi mga kababayan dito, tingnan nyo po mabuti yung mga inilalabas po niya. May mga sinasabi dyan na sinasabi niya na mga pasabog daw po niya o mga matitinding revelasyon niya. Pero karamihan po sa sinabi niya kanina, puro mga chismis na lamang po. Katulad, nung tinanong siya patungkol po dun sa nangyari kay Cabral, ano po yung sagot niya? Tingin ko, palagay ko, itinulak yan kasi maraming nalalaman yan. Hindi naman po pwedeng puro palagay. Mismong yung nag-imbestiga nga, naglabas na mga kababayan ng resulta ng kanilang isinagawang investigasyon dito po sa nangyari kay Cabral. Pero pagdating po kay Sir Chavit Singson, puro palagay. Yung sinasabi niya, palagay ko itinulak yan kasi may nalalaman. Kung itinulak yan, baka si Pulong Duterte ang gumawa niyan. Di po ba mga kababayan? Kasi alam naman po natin nang dahil kay Cabral, nabisto yung 51 billion ni Paulo Duterte na hindi alam kung saan napunta. Anyway, tuloy pa po natin. Ng mga Marcos. Tama ang sinabi ni Bongbong Marcos na maraming guni-guni, maraming ghost project. At palpak na flood control. Pero sa Ilocos Norte, na probinsya ni Bongbong Marcos at distrito ni Sandro Marcos, karamihan ay nandun ang mga ghost project at palpak na project. Kasama rin sa mga isyong nais matalakay ni Singson sa paghaharap nila ng Pangulo, ang mga... Tama ba ako mga kababayan kagabi? Tama ba ako kagabi? Magpapapress con si Chavit Singson at puro paninira kay PBBM at kay Congressman Sandro Marcos yung mga sasabihin. Eto na, sinabi na niya kanina mga kababayan. Kasi alam niyo po ba, talagang pinagpaplanuhan na po agad nila na maiupo si Sara Duterte sa lalo't madaling panahon. Dahil alam ng mga DDSet mga kababayan, alam ni Sir Chavit Singson na kapag ka may tumakbong malakas-lakas
nasusuportahan ng Pinklawan at ng mga Marcos loyalists ay tiyak na laglag etong si Sara Duterte. Dahil alam naman po natin na ang mga Pinklawan ay may solidong 15 million votes. Ngayon, kung susuportahan pa yan ng mga Marcos loyalists, mga kababayan, at i-endorso ni Presidente, automatic talo po si Sara Duterte. Hindi naman po niya pwedeng sabihin na malakas ngayon si Sara. O ipagpalagay natin dahil na mind conditioning nila yung iba mga kababayan Pilipino natin dahil doon sa mga survey nila na bayad nila. Pero ang katotohanan po talaga dyan, pag sa mismong actual ng eleksyon, malabo na pong manalo etong si Sara. Lalo na at yung mga Pinklawan hindi na masusuportahan yang si Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Mga sinasabing anomalya sa national budget. Sinabi pa ng former governor na handa siya sa paghaharap nila anumang oras na paunlakan siya ng Malacanang. Sorry, when, sir? When are you going to Malacanang? ASAP, sinasabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang. Ito nga mga kababayan Ito may bubulong ako sa inyo. Alam nyo ba mga kababayan, grabe na balitaan ko. Hindi pala, hindi pala tinanggap ni Sara Duterte yung hamon na magdebate sila ni Atty. Claire Castro. Natakot mga kababayan. Natakot makapagdebate dito po kaya Atty. Claire. Yan yung katotohanan Kasi ayon sa ating source, habang natutulog tayo, talagang sinabi na eto daw si Vice President hindi tinatanggap yung hamon na magdebate silang dalawa ni Atty. Claire Castro. Kasi nga mga kababayan, alam naman po natin, alam ko namang alam ninyo, na malabo pong umubra etong si Sara Duterte pagdating po sa usapin ng napapanahong usapin mga kababayan kapag ang kaharap niya ay si Atty. Claire Castro. Talagang laglag etong si Sara Duterte. Kaya nga ako, napapaisip ako paano siya tatakbong presidente kung sa mga mismong debate mga kababayan hindi po siya makakadalo. Dahil hindi naman po talaga niya dadaluhan yung mga debate ng mga mainstream na isasagawa pagdating po ng eleksyon. So paano mananalo si Sara Duterte? Kasi mga kababayan, isipin niyo po mabuti kung kay Atty. Claire pa lang, laglag na, paano pa po kaya kapag tumakbo na siya sa pagka-presidente? Ngayon naman, sa usapin naman mga kababayan, ni Sir Chavit Singson at saka yung hamon niyang debate kay PBBM, kapag pinatulan po ng presidente yan, umasa na kayo. Ano yung sasabihin ng mga DD-shit? Ano yung sasabihin ng mga DD-shit dyan? Na etong si presidente masyadong balat sibuyas at palapatol. Diba? Palapatol mga kababayan sa mga sinasabi sa kanya at mga hamon sa kanya kapag pinatulan ni PBBM ito. Ngayon, pag hindi naman pinatulan, sasabihin po nila, duwag. Alam naman po natin, ang presidente, hindi po niya ibababa yung kanyang level sa mga taong, sa mga taong masyadong iyakin dahil hindi na ibigay yung gusto. Ano po, anyway, tuloy pa natin. If they accept my challenge, Tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang paglaban sa korupsyon ay hindi dinadaan sa debate kundi sa aksyon. Tama! Ito aniya ay upang mapanagot ang dapat managot na siyang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Dahil talagang mananagot dyan, kahit si Sir Chavit Singson, once na tumama sa'yo, Sir Chavit Singson ang kamay ng batas, yari ka. Walang magagawa yung pera mo. Yun yung katotohanan dyan. Mga kababayan, once na tumama yung kamay ng batas kay Sir Chavit Singson, wala po magagawa yung pera niya. Kaya nga kung mapapansin nyo, mga kababayan, masyado na silang hamit na mapatalsik po talaga sa pwesto si PBBM. Kasi alam nila na malabo na maging presidente si Sara. Giit pa ng Malacanang na hindi nagpapakabayani ang Pangulo, gaya ng sinasabi ni former Ilocos Sur Governor Singson, kundi ginagawa lang nito ang obligasyon niya na linisin ang gobyernong para sa taong bayan. Samantala ayon kay Singson, nais niyang magkaroon ng one-time big-time rally upang ipanawagan na sana ay matigil na ang korupsyong nangyayari sa pamahalaan. and yung one time, big time, the soonest possible one time, big time na rally, ASAP din, the soonest possible time. O ngayon,
Naiintindihan nyo na mga kababayan kung ano yung pinanguhugutan ni Chavit Singson. Kung bakit niya ginagawa itong mga bagay na ito. Gusto niyang maging presidente si Sara at gusto niya po na suportahan siya ng mga kabataan ng taong bayan para po sa kanyang inaasam-asam na rally. Ang ulitin, yung 2.0 na mga kababayan na EDSA. Diba, kung makikita nyo, yung EDSA to, siya nagpanimula niyan para patalsigin si ERAP. Ngayon, gusto niyang magkaroon ng EDSA 3 para patalsigin naman si PBBM. Ang problema, hindi siya suportahan ng taong bayan Dahil alam ng mamamayan kung para kanino yung ginagawa ni Chavit Singson. Time ba time to talk to all the religious organization, lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta Ay, Ma'am Mariam Thomas, mega love shoutout po at saka kay Ma'am Dolly Babes. Pakisabi kita Tatay Marcos kay Nanay Emma, magandang gabi sama-sama po tayo lahat para maintuna itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Pinayuhan din niya si President Marcos Jr. na tinawag niyang kanyang dating kaibigan. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, wag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi. Ano nangyari sa kanya? Taong bayan humuli, pinatay. So, yan ba? Gagawin nyo ba sa presidente yan? Gagawin nyo ba kay PBBM yung nangyari doon sa Libya, mga kababayan? Siyempre hindi. Bakit natin gagawin sa presidente yan? Alam naman natin na ang presidente ang nagpanimula nitong maanumalyang flood control na ito, mga kababayan, na imbestigahan. Ano po, alam natin mga kababayan na si PBBM ang nagpaimbestiga niyan. Ngayon, bakit ginagawa ito ni Sir Chavit Singson? Dahil alam natin mga kababayan na anytime pwedeng tamaan yung kanyang construction company. Pwede siyang masabit dito lalo na at minsan ang ibinulgar ng Bilyonaryo News Channel yung nakuhang proyekto mga kababayan sa gobyerno ng kumpanya ni Sir Chavit Singson. Yan po yung kinakatakutan niya lalo na at may plunder siya na kaso nakakaharapin dahil nga kung matatandaan nyo, di ba, noong nakaraang taon, sinampahan po siya ng kasong plunder. Yan yung mga kakaharapin niya, posibleng makulong yan. Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo ng military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Imposible mapagtakpan nyo to. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Makahulugan naman ang pahayag ng tagapagsalita ng Malacanang sa mga aligasyon ni Singson. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, nagpapatunay lang naman ito na marami ang naapektuhan sa ginagawang paglaban ni PBBM sa korupsyon sa bansa. Aniya, ang iba sa mga ito ay wala nang ibang naiisip gawin, kundi manira na lamang dahil marahil ay hindi na pagbibigyan sa kanilang sariling gusto. Saka isipin nyo mga kababayan na yung pinag-usapan natin kagabi, panahon pa lang ni Digong isinusumbong na sa ombudsman, etong si Eric Yap, si Saldico, at eto pong si Guardiola. Panahon pa lang ni Digong, isinusumbong na po yan dahil yan daw po yung tatlong kongresista na naging kontraktor sa panahon po ni Digong. Pero ano daw po ang ginawa ni Samuel Martires ng ombudsman? Hindi daw po pinansin yan mga kababayan. Diba kagabi pinag-usapan natin yan. Kaya nga mga kababayan sa usapin pong ito ngayon, asahan nyo na dadami pa ang mga paninira laban po kay PBBM, laban kay Presidente. Kasi talagang titiyakin po nila dito na mapatalsik si PBBM para hindi matuloy yung investigasyon. Kasi yung mga taong maapektuhan, nagtutulong-tulong na po yan. Baka nga yung iba dyan nag-aambaga na. Wag lang sila makulong para maging presidente si Sara mga kababayan. Asahan nyo na magtutulong-tulong yung mga yan, pagtutulong-tulungan nila si PBBM para na sa ganun matigil etong investigasyon na ito sa maanumalyang flood control. To Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy po natin mga kababayan yung usapin na yan. Dito sa panawagang ito na protesta ni Chavit Singson na nangangahulugan na gusto niya pong magkaroon
ng EDSA 3. Kasi yung EDSA 2, mga kababayan, nagawa niya, napatalsik niya si ERAP. Ngayon, susubukan niya sa panahon po ni PBBM, napatalsikin din itong si PBBM sa pamamagitan ng pananawagan sa mga sektor, iba't ibang sektor, sa mga grupo at mga estudyante na makiisa sa malawakang protesta para patalsikin po si PBBM. We will schedule a one-time, big-time rally. And nagigiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we'll march to Malacanang. Makikiisa ba kayo sa protestang alam nating may lihim na agenda? Tsaka hindi ka pa ba natuto, Sir Chavit Singson? Nung one time na pumunta ka sa isang protesta, ano yung isinisigaw ng taong bayan? Kulong na yan. Diba? Diba mga kababayan? Ipinapakulong ng mamamayang Pilipino, eto pong si Sir Chavit Singson. Hindi pa po ba kayo natuto sa ganon? Diba? Hindi po ba kayo tinatabla ng kahit konti na hiya? Ako nagtatanong lang naman. Kasi taong bayan na po mismo ang nagsabi na dapat ikulong na po kayo. Diba? Taong bayan na mismo ang humuhusga po sa inyo. Nung one time na naglakad-lakad kayo, na akala nyo sasalubungin kayo ng taong bayan, pero kabaligtaran po yun nangyari dahil gusto kayong ipakulong ng mamamayang Pilipino. Yung rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Mag-decide yung religious organizations. Sino bang grupo yan? Yan ba yung pinamudmura ng pera ni Sir Chavit Singson? Na kung saan ay kasama pa yung mga banataing vlogger? Yan ba yon mga kababayan? And the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa, tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, magigiusap ako na sila mag-decide ang date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama kabataan dito dahil ninakaw na ang future ng kabataan. And I remember very well yung sinabi ang national hero natin sa dami ng sinulat. Isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Yun ang sabi nung sa Rizal. Ang pag-asa ng bayan, hindi kinabukasan ng bansa, ang pag-asa ng bayan. Alam nyo mga kababayan, ganito yan. Kung matatanda nyo, di ba, nagkaroon ng midterm election. Ako nagulat talaga ako personally Gawa ng, di ba, bumoto tayo. Kung papansinin ninyo, karamihan na ibinoboto ng mga kabataan sa sa senatorial. 'Di ba no nagkaroon ng midterm? Ang karamihang ibinoboto ng mga kabataan nakita ko Benhur Abalos tapos karamihan na mga kakamping na at mga dilaw mga kababayan. Hindi sa totoo lang. 'Di ba? Ang nakita ko talaga ibinoto ng maraming kabataan, kaya nga nagulat ako Kasi yung mga kakamping mga kababayan malakas po sila sa Gen Z, sa mga kabataan. Ngayon, sa tingin nyo, susuportahan kaya ng mga kakamping etong panawagang ito ni Chavit Singson na patalsikin yung nakaupong presidente at ipalit si Sara? Kahit hindi niya sabihin na si Sara yung papalit kay PBBM, alam natin yung agenda. Ang agenda nila dyan, ipalit si Sara at nang sa ganon, madaling makausap ng posisyon sa gobyerno, ito pong si Sir Chavit Singson. Sa tingin nyo, sasamahan ba ng taong bayan yan? Diba? Oy, Kuya Benji, oy, mega love shoutout So, nangyayang ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future niyo ito, hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Pero Gov, kung sakaling makausap po ninyo lahat ng mga religious sector at ang sabihin ho nila sa inyo ay ikaw na Gov ang magdesisyon. Prefer po ba ninyo yung date na February din?
Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may sasabay din dun sa 40 years na Yes, pasok pa rin sa 40 years. 1986 na sinasabi Pasok niya. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, hindi na... Hindi, February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako, gusto ko ASAP, ngayon na eh. Pero depende kung anong gusto ng mga grupo. Kung February, February. Okay, thank you, Doc. Tingnan natin kung paano langawin itong mga rally nilang ito. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, itong taon na ito yung pinaka-exciting na taon. Bakit? Dahil marami po talaga ang makukulong sa panahon pong ito ngayon. Kita nyo nga, may isa nang nasampulan kanina. Buti nakapagpiyansa yon. Diba? Yun, talagang buena mano ng taon. Patikim pa lang yun, mga kababayan. Diba? Yung mga, kung mapapansin nyo, yung mga senador ngayon na mga nababanggit yung pangalan, unti-unti nang nagpapaliwanag sa Department of Justice. Ngayon, kung titingnan nyo rin, mga kababayan, meron ding iba na talaga mga nasasangkot, yung iba pa nga naisipan ng sumuko, pero ang matindi kasi dito, hindi lang dito sa Pilipinas may makukulong. Kung hindi, meron ding mga politiko dito sa Pilipinas ang maiipasyapi na naman sa kinaroroonan ni Digong. Iba mga kababayan? So ngayon, kaya nagkakaganito si Sir Chavit Singson kasi minamadali na nila na maiposisyon itong si Sara. Kasi hindi na po nila maihintay ang 2028. Masyadong matagal na po sa kanila yan. Ang gusto nila, paupuin si Sara ngayon para mahaba yung term ni Sara Duterte kung sakali mga kababayan na siya po ay mapapaupo ngayon sa pagkapresidente. At nang sa ganon, yung mga strong ally nila na nakulong, mapalaya na po nila agad. Kaya nga kung makikita nyo, ganito na lamang yung pagpupursige ni Sir Chavit Singson na talagang sirain si PBBM. Kasi napakababaw ng dahilan eh. Yung issue ng paghihintay niya kaya siya naging antay, napakababaw niyan. Kasi hindi lahat ng tulong, mga kababayan, tandaan nyo hindi lahat ng tulong kailangan may kapalit. Kaya ngayon, ang nangyari kasi dito, tumulong siya kay PBBM pero naghahangad po siya ng kapalit at nung hindi nasuklian yung kanyang tulong dahil sobra-sobra na ang hinihingi niya, naging antay po siya. Napakababaw na dahilan mga kababayan. So ngayon, eto pa. Kung makikita nyo kaya ako nasabi na hearsay lang, hearsay, ang mga sinasabi ni Sir Chavit Singson, kasi natanong siya patungkol po dun sa nangyari kay Cabral. At ayon po mga kababayan sa kanya, basahin po natin itong balita, galing po sa Abante, TNT Tunay na Tabloidista. Sabi po dito, Chavit Singson, naniniwalang itinulak sa bangin si ex-DPWH, Yusek Cabral. Sabi dito mga kababayan, ito daw. Naniniwala si dating Ilocos Sur, Governor Chavit Singson, na itinulak daw po sa bangin si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sabi daw niya mga kababayan dito, I do not believe na siya daw ay nagsarili mga kababayan. Unang-una, takot daw po sa matataas yon sa ad ni Singson sa kanyang press conference nitong Lunes, Enero 5. Di ba kung sinasabi nila na may pasabog, kung sinasabi nila na may matinding revelasyon, ito pong si Chavit Singson, bakit puro palagay ko yung sinasabi niya? Palagay ko itinulak yan. Palagay ko tatamaan sila dito. Palagay ko makukulong na dito si PBBM, kailangan ng sumurrender. Wala namang inilalabas na solidong ebidensya. Matatawag po ba na matinding revelasyon yon? Hindi. Alam nyo, sa totoo lang kanina eto mga kababayan, personal na opinion po natin ito. Kung makikita nyo yung style na Sir Chavit Singson kanina, nagmukha po siyang vlogger. Nagmukha po siyang vlogger, hindi whistleblower. Kasi nga, ang nangyari mga kababayan, pagkaka-play ng video, magre-reaction siya. Magsasalita siya ng kung ano-ano. Wala namang ebidensyang ipinapakita. Meron siyang binabasa, pero halata naman na scripted mga kababayan. Kaya nga yung itsura niya kanina, nagmukha po siyang vlogger na nakikichismis lang sa issue na nangyayari dito po sa Pinas. Di po ba mga kababayan? Buti nga kahit papaano meron tayong binabasang article. Samantalang sila, yung inedit na mga picture lang, nilagyan ng lettering,
Tapos yun na yung kanilang ipinresenta. Diba? Tapos marami ng puro accusation na. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Sabi pa dito, aniya pa, may tumawag daw umano kay Cabral para pumunta sa lugar ng pinangyarihan ng insidente at doon daw po itinulak. Di mabaliwanag ka mga kababayan na hinihinala na naniningil daw ng pautang itong si Cabral. At ito pa nga ay nanuluyan doon po mga kababayan sa hotel na napabenta na kay Congressman Eric Yap. So ngayon, alam naman natin na si Eric Yap ay kaaliado po yan ni Duterte. So sino ang tumawag posible kay Cabral? Baka si Eric Yap. Ako nagtatanong lang naman. Po ba mga kababayan, pag sinabi natin na yan ay pinag-interesa ng buhay, pinapunta doon sa lugar na yon, alam naman po natin kung sino yung matinding isda na nasasangkot sa lugar na yon sa maanumalyang flood control at iba't ibang mga proyekto na palpak dyan po sa may Tuba Benguet. Diba, walang iba kung hindi yung bata-bata ni Pulong Duterte na si Eric Yap. Diba mga kababayan? Kaya mahirap pong sabihin na pinag-interesan yung buhay ipinatumba dahil pag ipinatumba yan, alam na kung sino ang may sala mga kababayan agad. Di po ba? So sabi pa dito, may tumawag daw sa kanya. May tumawag sa kanya na pumunta roon at nagbalik-balik doon na may tumawag, punta ka roon, punta ka roon. Palagay ko, itinulak dahil siya ang magsasabi. Ang balita ko, siya ang nakakaalam na mga kalokohan, dagdag pa ni Singson. Matatandang nasawi si Cabral noong Disyembre 18 nang mahulog po ito sa bangin sa may Tuba Benguet. So ngayon, hindi po natin pwedeng pagbasihan yung palagay ko. Diba, hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng pagbasihan yung mga sinasabi mo. Sir Chavit Singson, na palagay mo ganyan, palagay mo ganito. Hindi natin pwedeng gawing ebidensya yung palagay mo. Diba, yung pananaw mo, hindi natin pwedeng gawing ebidensya yan. Ang kailangan talaga ay solidong ebidensya na magpapatunay na talagang siya po ay itinulak. Hindi yung puro accusation lang. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, sabi ko nga po sa inyo, nagmistulang tawag dito, nagkalat lamang ng chismis. Ito pong si Sir Chavit Singson doon po sa nangyaring press con po niya kanina. Kaya ako talaga mga kababayan, doon sa mga kabataan, payo ko lang. Ang mas mabuti ninyong gawin, diba, yung mga kabataan na gustong pumunta dyan sa mga rally, kaysa magutom kayo dyan, ang mabuti ninyong gawin, magstay na lang kayo sa bahay kung araw ng linggo o Sabado yan, matulog na lang kayo maghapon, nagkamuta pa kayo. Diba mga kababayan? Or di kaya naman, magbasa kayo ng mga libro, mag-research kayo, kahit papaano nadagdagan pa yung mga kaalaman ninyo. Kaysa magpapawis kayo dyan, kaysa sumama kayo sa mga raling walang kakwenta-kwenta, mga kababayan. Ang intindihin nyo na lamang ay kung paano kayo makakatapos ng pag-aaral ninyo. Ano po, anyway, mga kababayan, kayo, anong masasabi ninyo? Hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan sa di umano pagkakalat ng chismis ni Sir Chavit Singson doon sa kanyang press con na nagmistulang vlogger. Etong si Sir Chavit Singson. Comment below na lamang po